sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng mga departamento at sangay ng gobyerno laban sa kahirapan. Alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI para matulungang maiyahon sa kahirapan ng ating pong mga kababayang mayroong kapansanan. Tututukan po natin ang convergence o ang pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Aksyon laban sa kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa sina Council Member Doc Gina Manalaysay at Sir Victor Escobar mula po sa NAPSI Persons with Disabilities Sectoral Council upang talakayin po ang mga agenda na isinusulong ng mga persons with disabilities sa paggunita na rin po ngayong National Disability Rights Week. Magandang umaga po sa inyo, Doc Gina and Sir Victor. Magandang umaga po. Magandang umaga po. So simula na po, no? Ngayon, July 17 hanggang 23, Kick off. ang ating pong pagdiriwang ng National Disability Rights Week for 2025. At kaugnay nga po nito, ating pong pag-usapan, yung mga karapatan na dapat po talagang matamo ng ating pong mga kabilang sa sektor na ito. So simulan ko po dun sa mga legislative agenda ng inyo pong council. Ano-ano po yung mga isinusulong po natin para po sa mga persons with disabilities? Magandang umaga po. Pangunahin pong sinusulong ng ating Sectoral Council para sa person with disability, yung Disability Support Allowance po para sa mga person with disability and on top of all assistance na o social welfare assistance. Kasi nga po, medyo kulang po talaga yung support na mga disability-related expenses o cost. Just like for example, ang isang mga may severe disability, kailangan nila ng personal assistant o caregiver. So, minsan saan nila kukunin yun? Yung mga medicine, mga assistive devices, karamihan po ng mga assistive devices natin imported eh. Opo. So, we need to import. So, medyo dagdag pahirap po sa ating mga kapatid na may kapansanan, especially sa mga baryo na kadalasan gumagawa lang ng mga modified na assistive devices. Pero yun, minsan nahihirapan sila na makakilos, lalo na sa dito sa city okay lang kasi kahit papaano medyo available. Pero dun sa mga rural areas natin, actually talagang halos wala. So may mga karagdagang cost talaga na kaakibat. Now, ito ay kabilang doon o nakapaloob doon sa bill na isinusulong po natin. At tell us about that. Ano na po ang status po nito? Na-file po siya ng 19th Congress. Eventually, hindi po siya na-push through. And recently lang po, mayroon na pong nag-refile sa Senate, si Senator Hontiveros. And sa Congress, na-refile na rin po siya. Well, we look forward na ito po ay finally maisabatas na. Now, aside from that, yung sinasabi po nating allowance, ano pa po yung iba pang mga karapatan na dapat po ay masiguro po para po sa mga persons with disabilities? Good morning po. Isa po ay yung accessibility. Kasi ang batas po is since 1983, yung Batas Pambansa 344, and yet until now, hindi siya ganon na i-implement. Okay. So recently, nagpunta kami sa La Union to check the accessibility ng mga establishments, and it turned out majority of them are not really accessible, even in El Nido, even in Puerto Princesa. So nagpunta doon ang council to check nga po the accessibility kasi we persons with disability also have the right to enjoy. Oo. Diba? So yung mga infrastructure dapat friendly sa mga persons with disabilities. Now I understand, mahalaga ang papel ng mga local government units po dito. Mismo. Yes, Tapos po. Sa ngayon po, meron ding isinasalang ang council ng EO Executive Order for Accessible Transportation. Kaya hindi makapagtrabaho ang karamihan sa sektor kasi nga wala tayong accessible transportation. Like ako, I'm on a wheelchair, buti na lang practicing dentist na ako for now. And so, kahit paano, we have our own private vehicle. But the point is, pag ikaw ay ordinaryong mamamayan na may kapansanan, papasok ka sa trabaho or even sa school, it costs a lot. Yeah. Di ba, available lang naman na hindi kami pwedeng sumakay ng jeep, hindi kami pwedeng sumakay ng tricycle. Sa bus,
Kaya ongoing, nakipag-meeting tayo sa DOTR, magkasama rin kami ni CM Victor para pag-usapan yung about sa accessible transportation. Actually, few days lang yon. Okay. Before. Yeah. Alright, now aside from the allowance, ito pong accessibility na may kaugnayan na rin po sa mga infrastructure. Dahil sabi nyo nga may karapatang mag-enjoy, at saka makapagtrabaho rin ng maayos ang ating pong mga person mag-aral. Now, doon naman po sa usapin ng language, I understand this is also very important sa tamang paggamit ng mga lingwa. Sir Vic, can you tell us more about that? Yes po, ang Pilipinas po ay signatory sa United Nations Convention for the Rights of Persons with Disability. So, lahat po ng rights ay stated po doon. So, at may mga recommendation, mayroon pong nilabas ang United Nations guidelines na tamang paggamit po ng mga languages. Like for example, tinatawag siya na disability inclusive language. Like for example po, yung person with disability, kasi di ba dati po, disabled, handicap, so on and so forth, PWD. Ang tamang terminologies na po na nire-recommend ng guidelines is make it buo na po siya. Oo, yung person with disability. It should be person first. Like for example, hindi na po tamang tawaging autistic or mongoloid or handicap. Yeah. Kailangan person with disability, person with autism, person with Down syndrome. Kailangan po ensure yung equal respect din po dun sa disability po na. Like for example, person with blindness. Although there are times visually impaired persons, although make sure na talagang una tinitingnan talaga yung bilang isang tao. Nagkataon lang nagkaroon ng kapansanan. So kailangan po. At ang kapansanan din po kasi nangyayari pag mayroong yung barrier. Disabling. So kailangan pong tanggalin natin yung barrier para maging able din po kami somehow. Kasi ako, like for example, blind ako. So yung mga mobile phone natin ngayon po, kung wala siyang voice over or talkback or na makakatulong para magbasa, useless. Like for example, yung laptop, yung computer, kung wala siyang screen reader, I could not use it regularly. Kung wala yung mga rampa, hindi kami makakalabas. So mas maganda nga po yung we are promoting talaga yung inclusion. Kagaya nga po, 'di ba, yung tema natin, innovation for inclusion and building inclusive community together, 'di ba? So it means talagang lahat ng stakeholders, kahit yung mga ordinary people, ay mayroong partisipasyon para maging mawala yung disabling barrier. Like for sa built-in environment, sa attitude ng mga tao. Like for ordinary people. Yung mga, like marami ngayon po, di ba, yung mga nagmo-motor o yung may mga sasakyan. Kung pwede lang po, hindi nyo iba-blockade yung daanan. So, syempre, sidewalk, dapat dinadaanan siya. Pero kung minsan may nakapark na kotse, may nakapark na mga motorcycle, may mga nagtitinda, mayroong mga minsan mayroong trash can, minsan yung iba nga po mayroong yung paso na halaman. At ang masaklap pa, minsan yung poste ng Meralco nandun sa sidewalk. So, nahihirapan yung mga person with disability, especially yung mga bulag, kailangan pa nilang to go down to the kalsada mismo, doon sa road. So, yung danger nandun po, di ba? So, we are promoting yung independent living din talaga ng mga person with disability on our own. Like for example, yours truly, I'll travel alone with my white cane. So, pag, syempre, I use it front of me. Pag minsan, pag na-hit ko yung so iniiwasan ko po. So kadalasan, I go down to the road para makapas ng maayos. So yung danger naman po na mabangga. So salamat po sa mga local government na nagiging responsive. Just like UC, Las Piñas, and I hope yung ibang LGUs din, they are doing access audit. So check po nila yung mga establishments, yung mga government infrastructure na kung accessible po talaga, hindi lang po yung rampa, hindi lang po yung toilet, pati yung mga nakapaligid. So, ang nakakalungkot nga po, halos 99% ay
hindi nakapasa dun sa minimum standard ng accessibility law natin. So, the very reason why kailangan pong i-work out po natin yun. So, Okay. yung attitudinal barrier po. So, isa po yun sa napakahirap nating binabata. The very reason why we really promoting disability inclusive language. Na kailangan yung tama rin po yung tawag po sa atin o yung how do we Politically correct. Yeah, word. Politically correct politically correct terminologies. Alright. Now, lastly, health na lang, ma'am. Kasi mahalaga rin ito for the sector. Tell us about the rights that nakabilang po dito. Alam naman po ng nakakarami, di ba, tinanggalan ng budget yung PhilHealth. Ang una talagang naapektuhan doon are the marginalized sector like the sector of persons with disability and as well as the senior citizen. Sana nga po dapat dagdagan pa kasi we are promoting some Z-Morph package, yung mga packages that will benefit the persons with disability. Tapos we are also pushing for on top of the sa health, yung sa EO, institutionalizing EO 417 for economic independence of persons with disability at nananawagan po tayo sa mga kongresista at saka sa Senate na sana maipasa namin ito, yung gagawing bill. Okay, siguro panghuli na lamang po, since we're talking also about convergence, Yes. ano-ano pong mga ahensya ng gobyerno and even other sectors na po pwede pong magtulong-tulungan para po mas maisulong po natin ang karapatan po ng mga persons with disabilities? Halos lahat dapat. Dapat lahat, no? Opo. Walang maiiwan. Especially the DSWD. Sana DOH. alisin yung medyo, alam mo yon, yung palakasin ng sustainable SLP, Sustainable Livelihood na programa, kesa yung mga ayuda. The disability support allowance, syempre kailangan namin yon because of di ba, yung disability related cost. Hindi na yun maiaalis sa amin. Like siya kailangan niya ng cane, ako naman talaga yung wheelchair every now and then kailangan siyang palitan, yung gulong pag na flat, etc. So yung basta po asahan ho ng mamamayan na gagawin namin yung mga necessary. We're going to develop policy na makakatulong talaga sa sektor ng may kapansanan. Okay. Well, marami na rin mga napagtagumpayan pero through this conversation talagang naitaas natin yung kamalayan na marami pang po pwedeng gawin. Yes. Alright, well siguro this is the National Disability Rights Week 2025. Baka may mensahe po kayo sa mga ating po mga viewers and also sa kabilang na rin po sa sektor. Sir. CMV. Yeah, gusto lang po namin iparating bilang mga kinatawan po sa National Anti-Poverty Commission, Person with Disability Sector, we are doing our best para kahit papaano mabawasan o yung maibsan yung kahirapang nararanasan ng ating mga kapatid na may kapansanan, especially sa rural area na mabigyan po natin sila ng serbisyo, maabot natin sa pamamagitan po ng mga polisiya. At nakikiusap din naman po kami sa ating mga government line agencies. Let's make sure na talagang maipahahatid po natin yung serbisyo at mga pangangailangan ng mga person with disability natin. Hindi lamang po tuwing in DR week. Ano po? So kailangan everyday in our daily life na lumapit sa inyo, tulungan po natin. Ang kailangan po namin ay tulong, hindi yung awa. Kasi kailangan, ngayon po, we are promoting right-based approaches among all mga activities, programs, and services po. Alright. Well, thank you very much for... we just wanted to thank Secretary Lope for Lope. supporting the sector. Yeah, and Secretary Gatchalian po. Thank you very much po. At of course, ang ating Pangulo, BBM. Thank you very much, sir. Salamat po sa pagbisita po dito sa aming programa. Si Council Member Gina Manalaysay, Doc Gina, thank you, and Sir Victor Escobar. At hiling po namin na mas maibigay pa talaga at maisulong pa ang karapatan sa mga kababayan po nating mayroong kapansanan. Kaya naman, Doc Jean at saka Sir Vic, samahan po ninyo at sama-sama po tayo umaksyon laban sa kahirapan. Maraming salamat po, Doc